Good morning. Yan. Dito na naman tayo sa ating taniman ng munggo. So, day 2 na po tayo ngayon. Day 2 ng pag-harvest ng munggo. So, ito na po yung harvest natin. Lahat. Marami pa tayong pipitasin. So, binibilad ko lang. Papahinga muna. Kasi medyo makulimlim naman. Makulimlim naman dito kaso medyo mainit pa rin. So, may mga di pa tayo na pitas. So, pakita ko lang. Para naman may record din tayo. So, para sa next na cropping, may kukumpara natin. So, kasi balak ko pag tag-ulan, subukan ko rin magtanim ng ganito. Maraming pang na titira na mga ilaw. So, kung mapapansin nyo po, yan. So, pag nag-harvest tayo ng hinog, may susunod pa. Laki. So, marami-rami pa to. Yung mga maiiwan. May mga maliliit pa. Ganda mga ka-farmers. Walang abono. Kahit na wala ring spray, walang herbicide, walang pesticide. Dami. So first time po natin na magtanim ng ganito. So goods naman. Mahal din ang bentahan kasi ng ganito. Sakto kasi may sari-sari store na maliit yung yung nanay natin. So pwedeng doon natin ibenta. Kasi marami ring naghahanap ng ganito dito sa probinsya. Paborito namin to mga probinsyano. Sarap. Isa to sa pinakapaboritong ulam. Lalo na pag yung tag-ulan. Kung walang manok, native na manok, ito yung second option. Lalo na pag yung tag-ulan, siyempre maraming yan, maraming mga natubo na wild na mga ampalaya. Yun, swak na swak sila. Meron ka lang, lalo pag may konti ka lang na karne na sahog or isda, lagyan mo ng konting miswa or yung sutanghon, ayos na. Gaganda naman. Marami pang yung mga hinog.
Nagpanik kasi ako na i-harvest kasi baka matambakan ako. So, ginawa natin, binawasan na natin para ano, hindi tayo masyadong matagalan. Tsaka ano na, baka masira lang yung iba. Kasi malaglag lang sa lupa, ma-overripe. Oh. Tsaka maganda na rin yun sa mga ganito, yung may mga maliliit pa, para lumaki rin sila. So, tinatanggal din natin yung mga old na, yung mga hinog na, para hindi na sila makinabang sa ano, maghihati sa nutrients ng lupa. O mas malaki, mas madali na silang lumaki. Oh. Pag ano to, pag naarawan siguro to, wala na, talsik na yung mga buto. Hirapan na tayong mamulot. Di ko kasi alam kung anong variety to. Wala tayong idea. Basta nakita ko lang yung ano, yung binhi ng nanay ko. Sabi ko, subukan ko magtanim. Umayag naman. Marami pa tayong hindi napipitas, oh. So, anong oras na ano na, 10:30 na ng umaga. Nag-umpisa tayo kanina mga alas 7, alas 9 hanggang alas 9. So, kumain tayo, balik na naman ulit kanina. So, isa ito sa ano, sabi ko na isa ito sa pinakamadaling itanim. Parang ano ba, plant and forget, sabi ng mga ibang farmers. Kasi hindi siya alagain. Tsaka ano yung ang method namin dito, sabog. Yung parang sa petchay. Yung iba ano, talagang maganda yung naghuhukay sila ng ano, lupa para maayos yung tubo. Hindi dikit-dikit. Pero dito, ang ginawa natin, sinabog na lang natin. Kaya ganyan na ano, hindi uniform yung tubo. Pero okay lang naman. Ang disadvantage lang siguro dito, yung sasabog. Naputol yung bunga. Ang disadvantage dito lang na nakikita ko, yung sasabog, pag nagpatubig. Yun. So wala siyang ano, wala siyang kanal. Mas hindi masyadong ano yung pagdaloy ng tubig. O kumpara sa may kanal, mas maayos siguro magpatubig. Sa susunod baka ano, subukan rin natin yon. Pero depende pa rin sa oras kasi hindi lang naman ito yung tanim natin. Tanim din tayo ng mga ibang gulay. So wala naman tayong ano kasama. Solo. Magsusolo tayo. Mahirap kasi yung may ano, may kapartner ka. Kahit madami yung harvest, kahit tumama ka, marami kang pinagbentahan,
may kahati ka naman, parang ano, magaan. Sayang yung pera. Oh, kung kunyari nakabet lang ka ng 5,000, o may kahati ka na isa, tug 2,500 lang kayo, or tatlo kayo, bihin mo ng 1,500 isa, wala, manipis ang bulsa. So tiyagaan na lang natin na ano, kahit mahirap, wala kang kasamang maglinis, mag-harvest, at least solo mo yung kita. Oh, buo. Yun naman yung kagandahan nung kung may ano ka, kung wala kang kahati, mas magaan, hindi ka masyadong mapagod pag may kasama ka, mas lilit, mas kunti naman yung kita. Oh, sayang. Ano na lang, bayaran mo na lang yung ano ya pag nag-araro, yun pwede. Gaya nito, may kinausap lang ako na nag-araro, nag-ayos ng lupa, tapos binayaran natin, tapos na, wala na siyang ano, hati dito. Yun ang diskarte. So yun lamang po, at saka maraming salamat sa mga nanonood, matangkilik sa atin. 49 na pala tayo, kasi nag-check ako ng analytics kagabi. Di ba 47 nung last video, biglang naging 49 na. So isa na lang para matupad yung 50 na subscribers. So nakakatuwa kasi kulang isang subscriber na lang, 50 na. Nakakatuwa, nakaka-inspire mag video. Tsaka ito naman kasi, hindi lang naman ito number 1 yung magpadami tayo ng subscribers. Ang purpose ko lang nung una, para may share ko, may express ko yung aking mga gustong sabihin. Kasi dito kasi madalang na yung may nakipag-usap ng tungkol sa pagtatanim. Iba yung hindi sila masyadong mahilig na kwentuhan sa pagtatanim. So di ko tuloy na ibabahagi or na-express yung ating mga ideas, nabubulok. So nung nag-umpisa tayo na gumawa ng video, mag-record, doon ko na realize na maganda pala sa mag-video, mag-upload sa YouTube. Kasi at least parang may kakwentuhan ako. Nilalabas ko yung aking mga ideas or mga experiences. So, about sa pagtatanim, yung mga failures,
yung mga new discoveries na technique. So yun lang yung purpose ko dati, yung number one. May hayag ko lang yung aking nasa damdamin. Oh, ha? May damdamin ka pang nalalaman ah. So, pero napansin ko rin na unti-unti may nagsusubscribe. So maganda pala yun. Oh, kahit maliit lang, 50 lang, at least may naniniwala sa atin. Masarap na yun sa kalooban. Kahit di tayo mamonetize dito, hindi mo na mababayaran yung ano, yung naidulot na, nalaman natin na may naniniwala sa ating mga sinasabi. Marami na rin yun. O yung 10 naniniwala sa'yo, marami na yun. So sa mga gaya ko na ano, maliit pa, kunti pa yung subscribers, tuloy nyo lang, tuloy lang natin. Magandang ano to, pastime. So yun mga ka-farmers, mga subscribers, tuloy muna natin ang pitasan. So hopefully matapos natin ngayong maghapon para makapunta naman tayo sa ibang pananim. So yan lamang po. Thanks for watching. Bye bye.